Here's the truth kung bakit mababa ang sales ng store mo. One of the main reasons why is mababa ang conversion rate mo. May tanong ako, kung ikaw as a customer, gugustuhin mo bang pumasok sa isang store na magulo, madumi, at hindi ka panipaniwala ang store? Of course not, di ba? Pero ganun ang setup ng mga ibang sellers. Tapos mag-run sila ng ads and magtataka sila kung bakit walang nagko-convert. That's because you're driving traffic to a store that doesn't convert. So in this video, we're going to talk about conversion rate, how it affects your store, and how you're going to improve them. First and foremost, ito yung kailangan mong ma-realize. Just because may traffic na pumapasok from ads, affiliate marketing, hindi ibig sabihin nun magkakaroon ka na ng sales. Akala ng iba mag-run lang ng ads, magkakaroon na ng benta. Pero the reality is, ang dinadala ng ads ay traffic, hindi sales. And you know what brings sales? Conversion. Kaya if you don't understand this concept, malulugi at malulugi ka talaga. Think of it this way. Ang isang ads, isa yung bus na nagdadala ng tao sa store mo. Pero kung pagdating nila sa store mo, pangit ang store mo, hindi nakaka-attract, aalis at aalis sila nang hindi bumibili. That's why you get a lot of views, a lot of clicks, a lot of visitors, pero in the end of the day, wala kang orders. So maybe, the traffic is not the problem. It's your conversion rate. So what I want you to do is take a look at your conversion rate, and if it's anything below 5, then marami ka pang kailangan i-improve. Now, here's what I see so many sellers make. Pumastos sila sa ads, nakita nila pumasok yung traffic, pero hindi nag-convert, at ang ginagawa nila, instead of fixing their conversion rate, mas gumagastos pa sila sa ads. Pero ito ang dapat mong tandaan. May breakdown ang bawat sale. Una, dapat mapansin ka. And that's the ads job. Pangalawa, dapat makonvince sila. Yun ang trabaho ng product page mo. Pangatlo, dapat competitive ang offer mo at maganda ang value proposition mo. Kapag isa dyan ang kulang, mahihirapan ka talaga sa conversion. In the end, sayang lang. Kaya before you look deeper into your competitors, into your ads, into anything marketing related, I want you to look at your conversion rate first. Ngayong alam mo na ang kahalagahan ng conversion rate, let's talk about what makes a good product page that leads to high conversion rate. Ang pinakauna sa lahat, kailangan mo magkaroon ng high quality na main photo. Kung sa simula pa lang, malabo na yung photo mo, wala na, finish na. Hindi na agad na-attract at na-retain ang customer. Kailangan, sa first page pa lang, klaro at malinaw na ang value ng item mo. Pangalawa, dapat optimize ang title mo. So ano ba ibig sabihin ng optimize na title? Dapat may mga keywords na hinahanap ng buyers mo. For example, sabihin natin ang product mo ay black pouch. Huwag mong ilalagay sa title lang na black pouch. Kailangan kasama sa title yung brand, yung quality, yung durability, at yung purpose niya. That way, mas specific siya at alam ng customer mo na yun yung hinahanap niya. O diba? Kung ikaw, ano ang bibilihin mo? Yung black pouch? Or yung Durapack na black pouch na waterproof, quality, at durable. Pangatlo, detailed na description kung saan nilalatag mo yung benefits, yung quality, at yung value ng product mo. Another tip that I have for you is huwag ka lang mag-focus sa written description. Dapat, sa mga image na ipopost mo pa lang, pwede ka na doon maglagay ng mga main features at main benefits ng product mo. At ang pang-apat naman ay customer reviews and ratings. The more reviews and ratings that you have, the more likely na bibili ang customer mo. Kasi, social proof builds trust. Kaya kung walang reviews ang product mo, sobrang hirap makabenta. Kaya let me ask you this, may review na ba yung products mo? At kung konti pa lang yung reviews, ano yung ginagawa mo para maparami yun? Kung wala ang sagot mo, konti lang talaga ang magiging conversion rate mo. Kaya ang recommend ko sa inyo ay mag-set up kayo ng review price. Kung hindi nyo alam yung review price, I'll pop up a photo para alam nyo kung ano yung hahanapin. Mag-set up kayo kahit for a short time lang ng 5 pesos or 10 pesos coin cashback. That way, yung mga customers na bumibili sa inyo ay magli-leave ng mga magagandang reviews. That way, siguradong tataas ang conversion rate nyo. Now, here's what I want you to reflect on. Kung ikaw ang customer na nagde-decide kung bibili ba o hindi, will your product page still close the sale? Kasi kung hindi, may malaking problema ang store mo at sobrang daming sales ang nawawala sa'yo. Pero ang mas malaking pagkakamali ng mga sellers ay sa takot nilang magbago ang algo, hindi na nila nai-improve ang product listing nila at mas lumalaki ang tsansa na nawawalan sila ng customer at hindi na tumataas ang sales nila. Kaya if you're really serious about growing your sales ngayong 2025, not improving your listing is not an option. Kasi ang mga competitors mo, ang malalaking mga sellers, lagi silang
nag-i-improve, lagi silang nagpapalit. Kaya sila nagkakaroon ng magandang resulta. Kaya kung isa ka sa mga natatakot baguhin ang product listing mo, this is your sign to do it. Because not doing it is killing your business. So paano ba natin masasabi na maganda ang product listing mo? This is a quick test I like to do with our clients. In the first 3 seconds of your customer seeing your product page, dapat doon pa lang ma-realize na nila ang benefit ng product mo, ang value nito, at kung bakit kailangan nila bilhin ito. Put yourself in the shoes of your own buyer. Pag pumunta ka sa page mo, bibili ka ba sa sarili mong produkto? Or maghahanap ka ba ng iba? Hindi pa nakaka-capture ng listing mo ang desire ng buyers mo. Now, let's talk about the offer itself, which is yung product and yung price mo. Ang pinakaunang step para malaman kung maganda ba ang offer mo at maganda ba ang pricing mo is to identify your target market. Sino ba ang tina-target mo? Is it a specific age group? Is it a specific demographic? Or is it a specific gender? Kasi by identifying these factors, diyan magbe-base ang strategy na gagamitin mo. For example, sabihin natin na ang item mo ay mamahalin na produkto kasi maganda ang quality. Kahit anong klaseng discount pa ang gawin mo, hindi mo malalabanan yung mura na pangit yung quality. So why would you focus on discounts? Instead, dapat mag-focus ka sa branding. Kailangan mo ipakita sa mga buyers mo na mas maganda ang quality mo, mas maganda ang brand mo, at mas mapagkakatiwalaan ka nila. That is the way to win buyers over. Hindi dapat makikipaglaban ka sa price. Now, let me give you another example. Sabihin natin na ang product mo ang pinakamura sa buong market. Ang pinaka-importanting kailangan mo naman gawin ay paramihin ang taong nakakita sa products mo. Dahil ikaw ang cheapest in the market. So the more people see your product, the more chances they buy from you. Now next, bigyan kita ng isa pang example. Sabihin naman natin na hindi ikaw yung pinakamura, hindi rin ikaw yung pinakamahal. Paano mo mapapabili ang mga customers mo? Ang pwede mo gawin ay isali sa free shipping at magbigay ng freebies for a limited time. That way, magkakaroon ng urgency at perceived value sa mga customers mo. Kasi that's what makes them act. Remember, you don't need to be the cheapest or yung pinakamagandang quality. Ang importante, meron kang tamang branding, tamang strategy, tamang positioning. Now, let's do a quick case study sa isang client namin sa Ecom Accelerator. Ito ay isang home and essential niche. Ang atake nila para sa masa. Dahil sa tamang strategy at magandang product page at brand positioning, nakapag-achieve kami ng 19 conversion rate. At dahil maganda na ang product page niya at mataas na ang conversion rate niya, at ang ginawa naming strategy ay magdala pa ng more traffic into the store. Kaya as a result, nakapag-achieve kami ng 20 million na sales. Kaya if you want this kind of result, kailangan mong i-figure out maganda na ba ang product listing mo, sino ba ang target audience mo, at ano ang strategy na gagawin mo. At kung ma-execute mo to lahat ng tama, I guarantee you, your sales will be higher than ever. Bottom line, ano ba yung pinakakailangan mo? That's an irresistible offer. That's the way smart sellers scale and convert. Anyways, that's all for today's video. Sana mas malinaw na sa'yo ngayon kung ano ang concept ng conversion rate at paano ito mapapataas. If you like this type of videos, be sure to like, comment, and subscribe. And as always, keep learning and I'll see you in the next video.